wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit. Right, good day mga lads. Yan, so for today meron tayong parcel dito. Galing pa to ng Vietnam. Ito yung sa mga problema ko dun sa swing arm. Kasi madalas siyang malawangin lalo na pag tag-ulan. Kaya naghanap ako ng may papalit na adjuster dun sa aking swing arm. At yun nga, may nakita ako sa Shopee na seller from overseas. Vietnam ata yun. Tama, Vietnam siya. Ano siya, full CNC na adjuster sa swing arm. May nakita ako pang Raider 150 Fi. Actually marami siya, hindi lang pang Raider 150 Fi. Ayan, binuksan ko na rin to kasi sinilip ko yung item kung legit nga. Ayan, legit naman. So, ang laman nito ay ito yung mismong, yung nasa dulo, yung tip na cover. Bali, dalawa to kasi dalawa yung kailangan sa adjuster. CNC siya mga lods. Bali alloy. Yan, maganda rin yung kanyang design. Tapos, meron siyang kasamang dalawang tornilyo. Tingin ko, ano lang to, ordinary na tornilyo. Chrome lang siya, chrome. Hindi siya stainless. Tapos, yung isa pang kasama sa karton. Ito na mismo yung pinapasok dun sa loob ng swing arm. Dito papasok sa butas na to yung kanyang axle. Yung design niya is kagaya din ng design niya dito sa kanyang mismong tip. Ang kagandahan nito mga lod, solid na solid yung kanyang adjuster. Napaka-solid, tapos pantay na pantay yung pagkakagawa. Tapos, ang isa pang kagandahan nito, may kanal. Ito kung makikita nyo, meron siyang kanal para in case man na magkatubig dun sa loob ng swing arm, dito yan dadaan. Tapos dito sa kanyang tip, meron ding naka-engrave dyan na itatapat mo dun sa may butas mismo. Ayan ang idaanan yan. Tapos may uka, kasi nandito sa dulong part ng swing arm yung butas para dun mag-drain kung sakaling madaan ka sa baha. Pag nalagyan yung kanyang swing arm ng tubig, mag-drain lang yan kasi may butas yung swing arm dito. Ito talaga yung ginawang design. Sakto dun sa butas ng swing arm. Kaya okay na okay ito para sa akin. Try natin yung kanyang kasamang bolt. Kaya ako to kinuha kasi hindi na to kakalawangin mga lods. Ano na siya, alloy na. Napaka-solid. Ito yung advantage ng ganito. Hindi nakakalawangin yung adjuster mo. Tsaka medyo mas madali mag-adjust kaysa dun sa stock. Kasi yung stock, kung mapapansin nyo pag nag-adjust kayo ng gulong, yung takip kasi ng stock nalalaglag. Ito kasi medyo mahaba yung pwede mong ipasok dun sa loob ng swing arm. Hindi siya basta-basta nalalaglag. At tsaka eksakto na. So paglagay mo ng takip, hindi mo na alalahanin na mag-ano siya, malalaglag, ma-disalign kasi nakaano na siya, nakapit na. Ito lang yung hindi tugma dun sa ano niya kasi masyadong mahaba yung kanyang bolt. Nakano na yan, nakasagad na yan. Pero malayo pa siya. Kapag sinukat mo kasi dun sa swing arm, ganyan, nakadikit dapat, or medyo dikit lang, tapos sakto dun sa ehe. So mahaba masyado to. So ang ginawa ko, bumili ako ng ibang bolt. Ayan, stainless na bolt. Ang sukat nito ay 8x35. 8 yung kanyang yung bilog, yung haba is 35mm. So pag ito yung nilagay, yung binili ko na 8x35, ito kasi parang 8x50 yung haba nito. Sobrang haba. Yung 8x35, sinamahan ko na rin pala mga lods ng lock washer. Actually hindi man talaga kailangan ito, pero naniniguro lang ako na hindi luluwag yung aking bolt kapag tagtagan na. Kasi swing arm yan matagtag yan. So naniguro lang ako, kaya naglagay ko ng lock washer. Ayan siya mga lods, pagka yung binili ko ang ilalagay. Sakto. Para sa akin, ito yung pinaka size ng bolt na kailangan nito. 8x35. Ito rin yung isa. Nakabit natin. Napaka-solid ng ano na ito mga lods, chain adjuster. Buong-buo kasi mga lods, so walang butas yan sa gitna. Hindi siya ampaw kumbaga. Advantage nito, hindi kinakalawang. Ang disadvantage naman nito mga lods, medyo may kabigatan yung chain adjuster. Bigat siya kasi solid na solid yung pagkakagawa. Purong aluminum. Hindi ito sponsor mga lods Nagustuhan ko lang kasi ito yung sagot sa mga problema ng mga chain adjuster na palaging kinakalawang. Lalo na ngayon, magtatagulan na naman. Ayan, so ang presyo nito mga lods nasa 500 plus to. Depende sa mabibilan mo. Ayan, so kakabit natin to sa motor ko. Tignan ko anong itsura. Tsaka kung madali lang ba talaga siyang i-adjust. Kasi marami ako nakikita sa reviews na madali daw itong i-adjust. Right, so let's go! Ito mga lods, hindi mo na kailangan tanggalin pa yung gulong. Hugutin mo lang yung ehe, tapos pati itong stock na adjuster, hugutin lang natin. Ito yung sinasabi ko sa inyong stock na adjuster natin, yung tip, kanyang cap, na madali siyang ma-disalign pagka nagkakabit. Kailangan mo pa siyang itapat-tapat mismo dun sa butas. Samantalang pag yung CNC na is, pag salpak mong ganun, hindi na siya gagalaw, nakafit na. Yun yung isang advantage. Ayan siya mga lods, madali lang siya tanggalin. Hindi na natin kailangan tanggalin pa yung mismong gulong. So, ikakabit na natin. Kailangan nasa baba ito, yung may uka. Kasi nandito yung butas ng swing arm natin. Hindi natin nga kung swak. Pit na pit talaga siya. Ayan na.
Ito yung sinasabi ko, pagkalagay mo, nakapit na siya, hindi na siya basta-basta nalalaglag. Ilagay muna natin yung axle. Pasok na mga lods. Maganda nga itong ano na to, adjuster na to, madali siyang gamitin. Siset mo na lang yung tamang tension na gusto mo sa kadena mo. Gamit ka lang ng Allen wrench, 6mm. Napaka-solid. Set ko na lang yan. Tignan ko yung tamang tension ng kadena ko. May makikita ka naman dito eh. Guide mo sa ano niya para magpantay silang dalawa. Yan. Tapos pag okay na sa'yo yung tension ng kadena, tapos napagpantay mo na yung kanyang indicator, pwede natin higpitan. Ganun lang mga lods, no? Napakasimple na itong gamitin. Tama nga yung mga na mas madali siyang gamitin compared doon sa stock. Alright mga lods, ito na siya. Pogi naman mga lods. Ayan, so sulit yung upgrade. Hindi naman siya ganun kamahal. Sakto lang sa presyo kasi kitang-kita nyo naman. Solid na solid. Ito yung kabila. Tapos na yung problema ko dyan sa kinakalawang na chain adjuster. Kaya okay na ako dyan. Late to dumating eh. Dapat sabay sila ng rubber boots. Mas nauna yung rubber boots na palitan kaysa to. Isang baklasan lang sana ako. Okay lang yun naman. Madali lang naman siyang palitan. Kasi hindi mo kailangan tanggalin yung gulong. Ayan, kung gusto niyo ng mga ganito lods, search lang kayo dun sa Shopee ng chain adjuster na CNC. Marami dong nagtitinda mga lods taga ibang bansa. Ewan ko lang kung merong nagtitinda na dito sa Pilipinas. Pero sa akin kasi sa ibang bansa ko to na order. Yun, so hindi na ako maglalagay ng link mga lods kasi pag naglagay ako ng link, kadalasan pagka wala na yung item, nagkakaroon ng misleading yung ano ko, channel ko, kaya hindi na ako naglalagay ng link. I-search nyo na lang mga lods. Chain adjuster pang Raider 150F. Parehas lang yan sa carb tsaka FI. Okay naman. Ano yung motor ko? Yan yung ano, konting build para sa aking Street GP concept Raider 150 FI. Paunti-unti ko siyang pinapalitan yung mga gusto kong palitan. Kahit paunti-unti lang, at least may progress ano natin na Street GP build. Kahit yung pinakasimpleng Street GP concept na lang mga lods. Okay, so recipe sa lahat mga lods. Peace.